Morning mga kabatang, kapit tayo. Nga pala si Jerome Ortega. Pili Batangas. Share ko lang sa inyo yung story ko. Maganda dito sa New Zealand. Para sa mga sana maka-inspired ko ng mga kapwa. Inspired ng mga kapwa ko truck driver yan sa atin ng class. Sila ng division para magpatuloy yung pangarap nila magpunta dito. Pagpagod naman sa ibang bansa. Hindi baka gusto nyo subukan. Mag-hiring sila. Try lang. Online lang. Sa Eagle Recruitment. Sila. Legit na legit po yan. Legit ko na yan. Malaki. Nagpapasalamat ka ako. Select nila ako. Masyadong kaso lang mag-practice nila. Ina-guide ka talaga nila. Sa uli ako makarating ka dito. Hanggang ngayon, guide pa rin nila ako. Nasa kanila pa rin ako. Yung inabot na lang ng 6 months. Kulang 6 months bago ko makarating na. Pero worth it naman. Dito na ako. Almost 1.5 year na ako dito sa FC. Nasa truck driver. Paano ko nag-apply dito, paano nag-experience ko sa mag-a-apply dyan sa atin sa Pinas. Halos lahat ng agency yata dyan sa Pinas na walk-in ko sa Maynila. Hindi naman siguro halos lahat, pero marami akong na-walk-in dyan na pinagpasahan ko ng resume. Siguro hindi lang para sa akin mga agency na yan. Pero sa inyo din mga kabatang ko. Kasi wala akong mawawala nangangarap ka. Malay mo sila mapagbigay ng pangarap mo. Dala ka nila dito sa Europe o kahit Saudi o kahit sa saan magbansa yan. Tuloy-tuloy lang. Pag dito naman kayo sa EDC gusto nyo mapunta, agit ko lang sa inyo. Mag-aral kayo mag-English. Tapos, advantage nyo lagi yung may pasado kayong IELTS o PTE. Dahil yun ang bagong programang batas nila dito. Bumaba kasi yung level ng mga truck driver dito. Naging level 4 na tayo mga truck driver, mga patak. Hindi tulad dati, level 3 tayo. Hindi natin kailangan ng ng IELTS or PTA. Sige, yung level 4 tayo. Kung ating, kailangan natin ng IELTS, PTA. Ayun, gawin yung mga patak. Mag-aaral kayo. Ay, kung sarili pag-aaral nyo lang, kayo ng YouTube. Dahil kung talagang pulsin dito kayo, magsabi yung sarili nyo. Paano mag-aano. Tapos, mag-apply kayo. Apply yan. Pag na-apply, nag-look kayo o hindi kayo pumasa o ano, try lang na-apply. Yung mga pagkabigo nyo sa mga apply, gawin yung motivation para kasunod, mas galingan nyo pa mga kabatang. Kasi yan ang ginawa ko dati. Ilang beses akong bubaksak sa final interview pa ako, employer. Ilang beses akong bubaksak. Wala talaga. Hindi ko talaga masyadong maintindihan yung English nila. Kasi iba, pag sa Europe, masyadong Islam din. Dito sa New Zealand, lalo na pag makausap mo yung mga lokal dito, mga ano, hindi mo masyadong maintindihan yung English nila. Hindi katulad ng mga parang basic English lang na kaya mong intindihin. Kahit pa paano, kaya mong sumagot. Yung iba naman nag-a-adjust, pero mas kalimitan, ikaw ang mag-a-adjust. Kaya tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy. Pag nagbuwaksa ka ng una, pag-ikihin mo, lakasan mo ba loob mo, mag-aral ka pa ng dapat mong aralin. Pag
bumagsak ka ng pangalawa, pangatlo, isipin mo kung saan ka nagkamali. Kung anong dapat mong baguhin o pag-aralan pa para sa sunod na interview mo, tumaas-rate mo, makapasa ka. Bilang naman yung importante mga kamatang yung ano natin, English. Kasi, siyempre, halimbawa nga na-hire ka nila, di ka marunong English. Paano ka pupunta dito paano ka mag-communicate dito sa New Zealand? Eh, kalimitan dito mga kamatang, wala kang kasama sa biyahe, mag-isa ka lang. Siyempre, pagka natutungo ka sa mga pick-upan mo, deliveran mo, hindi ko naman nag-communicate doon. Paano mo nasabihin na ganito, ganito. Kaya dapat, inaano nila, kahit pa paano, nakakaintindi ka ng English. Mga kabatang, kaya hindi naman mahirap mag-aaral ng ano, basta porsigino ka lang. At samahan mo ng dasalan, sipag. Nakakarating ka rin dito. Hindi nyo tatanong mga kabatang. Sa agency ko, may na-hire sila. Ngayon lang nakapunta dito sa New Zealand. Noong February lang siya, ngayong taon na to. Nakapunta dito. 56 years old na siya. 56 years old. First time mag-abroad. First time yung mag-abroad. Pero nakapunta pa rin siya dito. Hindi niya tinigil yung pangarap niya. Nandito sa amin yun, sa may company namin yun, sa Biguay Carriers LTD. Dito siya, nagmamaniho siya, 56 na yan. Kaya walang imposible basta gusto mo. Kaya lang siya sa amin mo. Pag hindi talaga, magbigay ka ng limit mo sa sarili mo. Kunyari, 2 taon ka nag-a-apply ng ibang bansa, hindi ka na select kahit isa. Kung mga ito 2024, 2025, hanggang 2027, bigyan mo yung limit mo yung sarili mo. Pag di ako na-apply, focus mo na ako dito sa Pinas. Kailangan ko pang kaalaman bago uli ako bumalik sa ganun. Kapag a-apply ng ganun, ano bang dapat kong aralin pa. Hindi naman yung mga kapatid. Nasa atin naman lagi ang gawa. Sa Diyos, lagi ang ang awa. Pero hindi naman tayo makakarating dito kung wala tayong gagawin, diba? Mga kapatid. Kaya tuloy-tuloy lang tayo, mga kapatid. Saka kung may mga gusto kayong malaman na alam ko naman, willing akong i-share sa inyo. Magtanong lang kayo sa akin o message nyo ko dito sa aking page. Ang page ko nga pala mga kabatang is Larga Kabatang Trackers sa FC. Yan nga pala yung page ko mga kabatang. Para mga makakanood naman ito, baka naman follow and like nyo lang naman. Alay nyo, may ibigay ako sa inyong payo na makakatulong. So, may tanong kayong gusto nyo malaman, willing akong sagutin yung mga katanungan nyo. O, basta alam natin ha, mga kabatang. Hindi pa naman tayo professional dito sa FC. Dahil alos magkalaki doon pa na tayo. Madami pa tayong hindi alam na pasikot-sikot. Pero pag hindi natin alam, pwede naman natin itanong sa iba. Hihingi tayo ng payo din sa iba. Mahirap mag-apply, mahirap talaga. Mahirap. Pera, pagod, oras, madami na ubos. Pero pagka nakarating ka, once na nakarating ka na ito kabatang, worth it. At yung pagod mo, yung sakripisyo mo, sabihin mo talaga na tama ng sakripisyo mo at yung pagod ko na wala lahat at yung mga nagastos ko, nabawi ko lahat. Kaya sa iyo yun kung paano mo mag-iikot dito pag nakarating ka na yan, inulit ko yung aking
Dito sila nakabase mismo sa New Zealand, Auckland. Mayroon silang murad sa Auckland, Hamilton. Madami natin silang namapalis niya. Ang pinaka-boss namin, si Tita Ems. Maraming salamat Tita Ems sa opportunity binigay sa amin. Mga employee. Mga kabataan, sige. Medyo malayo-layo pa yung biyahe ko. Parang biyahe ko ngayon. Batangas to Bicol, ganyan. 400 may kita 400 plus kilometer. May karga ako papunta doon. Mabalik, may karga uli. Siguro mga 13 hours na biyahe. Tapos pag nakuha ko yung 13 hours, tulog sa daan. Tapos kinabukasan, takbo na uli. Mabalik sa garahe sa Pilipinas. Kaya kabatang, basta kung may katanong kayo, huwag kayo man yung magdalo sa akin. Always God bless you. Huwag kalimutan mag-take taas para matupad yung mga pangarap natin. At huwag kakalimutan sabayan ng gawa. Mga kabatang, larga lang ng larga hanggang makarating. Mga kabatang, salamat sa oras nyo, sa pakikinig na sa amin. Alam kung may katanungan kayo, huwag kayong mahiya, magtanong lang kayo. Baka alam natin yan.